Hello Capricorn, ito yung reading ninyo for the second week of October 8 to 14. Pero kung lumagpas man doon sa mga petsa na yun, doesn't matter, no? As long as na-tsempohan nyo to kung kailan nyo makita at nakaka-resonate kayo, yun yung perfect timing na ma-receive nyo yung mga messages dito. And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube, don't forget to subscribe. Paki-like and follow din po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Sa mga interesado sa personal reading, mag-send lang po kayo ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo nasa description. Again, this is just a collective reading. Pwedeng tutugma, pwedeng hindi. Kunin nyo lang ano yung mga tumutugma para sa inyo. Mas maganda ko alam niyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo. So, i-research nyo lang paano i-calculate yung birth chart. Hanapin nyo lang yan sa Google. I believe meron akong ginawang post nyan sa aking FB page. Pwede nyo ring hanapin. Okay, doon sa mga post ko. Okay. Kunin muna natin, Capricorn, ano muna yung lucky number mo, lucky numbers mo and lucky day. Pwede nyo i-rewind, pwedeng i-pause kung nabibilisan kayo. Capricorn, lucky day mo Saturday, lucky numbers mo 8, 29, 44, 37, at saka 49. At ang overall energy, itong second week ng October para sa inyo ay Otter Spirit. You are never alone. So, siguro may mga iba sa inyo nakakaramdam na parang mag-isa lang kayo. Literally, feeling mag-isa. Feeling malungkot, feeling walang dumadamay, feeling nahihirapan, kumbaga mag-isa lang kayo na hinaharap kung ano man itong hinaharap ninyo. Okay? Pero, contrary doon sa nafe-feel ninyo na yan, dyan sa overall energy nyo, is you are never alone. Yun yung totoo. Diba? Hindi naman tayo alone. We are never alone. Palaging nandyan si God, nandyan yung angels mo, nandyan yung mga mahal mo sa buhay, o kung sino man yung present dyan sa paligid mo. Hindi mo lang siguro nare-realize, pero meron at meron nandyan para sa'yo. O kung ano man yan. Possible outcome, Capricorn, Grasshopper Spirit, take a leap of faith. Mukhang kailangan tapangan mo yung sarili mo, lakasan mo yung loob mo. Yan, leap of faith yan eh. Kumbaga, pikit mata besh na kailangan, harapin mo yan or mag-try ka, subukan mo. No? Yun yung sinasabi. Take a leap of faith. Kailangang lakasan mo yung loob mo. Tungkol dyan sa bagay na yan. Pikit mata, o diba? Kasi you will never know kung hindi mo itatry. Yun eh. Don't be afraid to try. Capricorn, yun yung mensahe ng outcome mo. Diyan papunta yung mga bagay-bagay itong second week. May mga disappointment itong second week. Ayan. Nadi-disappoint kayo sa ibang bagay. Use your intuition to make beneficial changes. So, gamitin mo yan. Yung pagiging intuitive mo, yung sixth sense mo. Para magkaroon ng gamitin mo yan positively. Gamitin mo siya sa magandang bagay para magkaroon ng magandang outcome dito sa kalagayan mo. Ayan may mga beneficial changes eh. Okay? So, magbe-benefit ka kung if you are very sensitive, malakas yung you have a deep knowing about something. Yun yung, may trust mo yung instinct mo na yun. Yan. I-trust mo yung instinct mo na yun. Magtiwala ka dun. Gawin mo yung guide. And it will give you beneficial changes.
Chair empty. Someone's living your life. Oh, may aalis daw. May aalis sa buhay mo the second week of October. Pauman niya bagay, sitwasyon, could be anything, basta may aalis. May palabas dito sa iyong buhay itong second week. Involvement with the law. Uy, so be careful. Merong something dito tungkol sa mga legal. Ayan, no? Oh, baka ano ka dyan, madawit. May kinalaman sa mga legal. Mahirap yung mga usapin na ganyan. So, umiwas sa mga legal entanglements. Sa mga bagay na illegal, yan, yung mga ganyan. Oh, you are ready for success. Sabi ni Ace of Swords. Oh, magsasucceed ka dito kahit mahihirapan ka. Oh, trust your instinct. Sabi ko nga sa iyo, trust your instinct. Yan yung sinasabi ni Ace of Swords. Makakahanap ka ng solution o paraan dito sa sitwasyon mo na mahirap. Masosolve at masosolve mo yung problem dyan. You will succeed with the Ace of Swords. Oh. O, diba? Tama yung sinasabi ni Unicorn na sa ilalim niya si King of Pentacles. Pagiging confident, secured. Alam mo parang ang lakas lang ng ang lakas lang nung deep knowing mo, nung instinct mo, na nasa tama ka, na magiging okay ka lang, secured ka dyan sa position mo, sa kinalalagyan mo. Yan. So, King of Pentacles is a card of success. Ace of Swords is also a card of success. So, maganda ito kung patungkol to sa career mo, sa kaperahan, no? O baga, sure ball yan. Sa success is assured. Sinasabi ni Ace of Swords sa ni King of Pentacles. Malaki yung chance dito na masusungkit mo talaga yung target mo, yung gusto mong mangyari, at least, no, papunta siya dun sa direction na gusto mo. At kaya nga sabi ko, kung mahihirapan ka, may challenges, makakahanap ka ng way out. Masosolve mo yung problem mo. Yan, ganyan ka kagaling, ka-secured. Okay, don't give up. Kung ano man yung darating sa iyo, sabi ko nga kahit mahirap, ayan yung 9 of Wands. May tendency na pag nahirapan ka, baka mangayaw ka, pero wag. No? Tiyagain mo lang yan. Kasi ayan, magsasucceed ka dyan, sabi ni Ace tsaka ni King of Pentacles. You are strong for as long as you need to be strong. So, kailangan mong magpaka-strong. Hindi ito yung time na magi-give up ka kasi mukhang success is assured dito. Kailangan mo lang talagang tiyagain hanggang saan kaya ng powers mo. O, diba? 6 of Wands, o diba? You will succeed. Magiging proud ka soon na hindi ka nag-give up dyan. Kagaya ng sinasabi ko, ayan success, Ace of Swords, King of Pentacles, 6 of Wands. Wala lang akong masasabi. Magsasucceed ka dyan. Huwag ka lang mag-give up. No? Pwede kasing mahihirapan ka, pero yun lang. Basta huwag kang mag-give up dyan. Ma-achieve mo. Yun dapat mong ma-achieve dito. Ayan. May reward na naghihintay sa iyo kung hindi ka susuko. At magiging proud ka pa niyan, hindi yan, sa sarili mo na hindi ka nag-give up. Na nakayanan mo yan. Yun lang, pagdating sa love life mo, may broken dito. Pwedeng third party yung reason, pwedeng magkaroon ng breakup, awayan, hiwalayan, may aalis, no? Kasi yun yung chair empty. Sa love life mo pala related, no? Hindi maganda. Meron ditong mga negative thinking. Sorry, napadigay ako. Excuse me.
May hindi magandang mga wini-wish dito. Ayan o, cursing, hex. Hindi maganda to the point na parang sa sobrang galit, sinusumpa, sa sobrang sama ng loob. No? Hindi maganda yung mga binibitiwang salita or yung mga wini-wish mangyari. No? Ganyan kagrabe yung yung galit or sama ng loob nito, whether ikaw yan o yung person mo. Emotional storm. Sobrang affected, sobrang sakit para dito. Kaya siguro nagagawa niya yan. Pero this is still bad. Kung totoo yan, na cursing yan, or ill will, ill wishes, hindi maganda. Kahit kailan hindi naging tama na i-wish mo nang hindi maganda yung kapwa mo, 'di ba? Kahit sabihin mo ng masama yung ginawa niya sa iyo, babalik at babalik 'yan eh. Kung sino man itong nagka-curse na to, hindi maganda yung mga lumalabas sa kanya o yung mga intention niya or mga wini-wish niya mangyari, babalik at babalik sa kanya 'yan. Hindi niya lang nare-realize yung karma niyan sa kanya, pabalik lahat. Pwedeng mas mabigat pa doon sa wini-wish niyang hindi maganda doon sa person. Mas masama pa yung babalik sa kanya. Okay? Marami, very heavy yung mga emotion dito na sense ko. Bukod sa pagiging broken, shattered, destroyed. Kung sino man sa inyong dalawa, mayroong mabibigat na emotions. Sobrang daming nararamdaman na masakit, hindi maganda, na kailangan na i-detox. Okay? So, ano yung closing message, advice para sa inyo, Capricorn? Narrow pathway, tread thoughtfully. O diba, sabi ko sa iyo, kahit darating ka sa point dito na dadaan ka sa butas ng karaya mo, mahirap, on the verge na pwede ka mag-give up, huwag ka mag-give up. No? Di bali ng kung nahihirapan ka, tread thoughtfully lang, pero wag kang aalis doon sa course mo. You have to continue moving. Or wag kang mag-give up. Kasi nga, naghihintay yung success sa'yo. Kung kailangan mabagal, kung kailangan mag-ingat sa bawat hakbang mo, as long as hindi ka umaalis dun sa path mo, goods yun. Okay? So, ito yung mga nakuha ko para sa inyo. Second week. Capricorn, sana nagustuhan nyo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.